Hola mga Lods, alam nyo ba na mayroong bagong product ang aming insurance? Yes, ito yung family assistance na tinatawag natin noon. Ngayon ay tinatawag na siyang Family Flex. So wala siyang masyadong pinagkaiba doon sa dati nating family assistance. Pero ngayon, mas mataas ang coverage. At ano-ano yung mga yon? Sasabihin ko sa inyo. So, gumawa ako ng example ng presupuesto or ng proposal sa edad na 56 years old. So, sa 56 years old, magkano ang kanyang inabot monthly? So, ang kanyang monthly or ang kanyang first payment ay 44.48 euro. Ayun yung kanyang first payment. Then, yung mga following months niya, ang babayaran niya na lang ay 43.43 euro. So, sa 43.43 euro na yan, ano-ano yung mga inclusion? Ito, katulad din ng dati, meron siyang asistensya and biyahe. Okay? Once na hindi natuloy yung ating flight, kung meron tayong flight tapos hindi natuloy dahil sa emergency, for example, nagkasakit tayo, yung amount ng presyo ng ticket na binayaran natin sa airlines ay possible na makompensate. Pero dapat enough or valid yung reason kung bakit hindi natuloy. Okay? Hindi po pwede yung hindi ka natuloy kasi nakalimutan mo yung biyahe mo o nalasing ka, hindi ka natuloy. Dapat meron yung supporting documents or supporting proof. Mediko, ganyan. Kasi halimbawa, nagkasakit ka kaya hindi talaga natuloy. Then, meron ka rin makukuha compensation kung sakali na yung airlines ay nagkaroon ng kapabayaan pagdating sa maleta mo. Kung halimbawa, yung maleta mo ay hindi agad-agad nakarating doon sa destination mo or yung maleta mo ay nawala, meron ka makukuha compensation. Isa yun sa coverage ng Family Flex. Next is yung salud or health. Merong free dental cleaning once a year and revision. Okay? Revision or yung check-up. O pwede yung online consultation kung sakaling hindi ka makapunta sa ospital. Yung mga ganyan. Kasali din yung espesyalista kung ano yung nararapat na gamot para sa katawan mo. Kasali din yan. Lalong-lalo na kung sakaling nagkaroon ng heart attack yung isang pasyente or yung isang may-ari ng policy, yung mga follow-up check-up niyan ay covered ng insurance. So next is yung proteksyon juridika o kapag kinakailangan mo ng abogado na may kinalaman sa crime, pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga ari-arian na naiwan, kasali yan. Meron tinatawag di ba na judicial tapos extrajudicial. Ito naman yung may kinalaman sa abogado kung kailangan nyo ng ayuda sa abogado. Dati, 3,500 lang yung coverage niya. Ngayon, naging 5,000 euro na. So, kung halimbawa ang babayaran ninyo sa abogado ay umabot ng lagpas 5,000, so imi-menos natin yung 5,000 doon. Ayun yung magiging compensation ninyo mula sa inyong seguro. Mapa-judicial or extrajudicial na kaso. Okay? So next naman, Lods, yung assistance sa ospital. Kung sakaling ma-ospital ka at ma-operahan ka at na-confine ka sa ospital dahil sa operation, yan na, dapat operation, Lods, meron yung kinalaman sa operation, dapat talagang merong proof na na-operahan at na-confine sa ospital, meron kang 35 euro na assistance. Kung halimbawa, 10 days ka na confined sa ospital dahil sa operation na yun. So, yung 35 euro, ita-times lang natin sa 10. So, meron kang 350 na makukuha sa iyong insurance. Then, ito pa yung isa sa mga coverage ng insurance na to. Siyempre, ang daming mga aksidente na nangyayari. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga aksidente. So, kapag kumuha kayo ng ganitong insurance, covered kayo or merong 50,000 euro ang mapupunta sa beneficiaryo. Kung halimbawa, ang cause of death ay accident. Okay? Pero, kung sakali naman hindi na kayo po pwede magtrabaho dahil sa aksidente, yung totally invalido na kayo, possible na yung kabuuan ng amount ay agad-agad nang ibibigay sa inyo. Buhay pa kayo nito, Lord, sa kung halimbawa, naputulan kayo ng daliri, tapos 10% nun, halimbawa lang tulad sa ay covered kapag ganun yung nangyari. So, kukunin natin yung 10% ng
50,000. Yun ay 5,000 euro agad-agad ibibigay sa may-ari ng policy. Basta dapat active yung ating policy, kaya dapat alagaan natin to, Lods. Okay? At ito naman, Lods, yung pinaka-importante halos sa karamihan ng mga OFW or yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, ang repatriation. Okay? So, ang repatriation ay included. Kung sakaling yung may-ari ng policy ay sinawing palad sa isang bansa kahit nasa bakasyon siya, halimbawa nasa Japan, nasa Korea, basta covered siya at active yung kanyang policy, included ang repatriation. At ito ay hindi lang basta doon sa airport ha, kundi kung saan man nakatira yung may-ari ng policy. For example, ako sa Caloocan. So hanggang Caloocan yung repatriation. Tapos, meron din tong kasamang worth 5,200 or almost 5,300 euro na funeral service para sa pagre-repatriate ng katawan. At pagdating doon sa Pilipinas, kung saan man nakatira yung may-ari ng policy na yon, meron pang funeral service na 3,100 euro na kasama. So, ayun ngayon, yung mas maganda, mas tumaas yung coverage at konti lang yung dinagdag sa magiging monthly. So, kung interesado kayo, Lods, itong mga sinabi ko ay para sa edad na 56 years old. Meron isa nasa 50 years old, nasa 25 euro lang yung kanyang monthly. So, kung gusto niyo magkaroon ng idea kung magkano yung po pwede nyo maging monthly sa ganitong klaseng insurance, mag-message na kayo sa akin sa Lods Facebook page or sa Hola Amigo PHSL. At ako yung bahalang mag-assist sa inyo at bibigyan ko kayo ng quotation. Basta masagot nyo lang yung mga kailangan ko at makonfirm nyo lang yung consent na isi-send namin sa inyo. Okay? So, mga Lods, kung interesado ka, mag-message ka na. Napaka-importante na magkaroon tayo ng insurance dahil ito yung magiging protection natin at kaya siya tinawag din na family assistance ay kung sakaling may mangyari sa may-ari ng policy na yon ay wala na silang iisipin pagdating sa financial. At meron pa tayong pwedeng may iwan sa kanila. Bueno, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Hasta luego mga Lods. Ciao!